Magandang araw, Janriel Cuadralas Casimero versus Bruce Shusho Carrington sa Disyembre. Ito ang susi sa pangarap na mega fight laban kay Naoya Inoue ni Casimero. Dahil umakyat at opisyal nang pumasok sa top 10 ng WBC Featherweight Rankings si Janriel Cuadralas Casimero, ay legal na siya at kwalipikado na hamunin ng kasalukuyang WBC Featherweight World Champion na si Bruce Shusho Carrington. Halos isang buwan pa lamang ang nakakalipas nang mailagay si Casimero sa number 11 spot. Ngunit sa mabilis na galaw ng Kameda Promotions sa pangunguna ni Koki Kameda, agad itong umakyat sa number 10 position. Kaya dito makikita na malinaw ang target ng promotion na gawing world champion muli at gawing 4 division at 5 division world champion ng Pinoy na pambato sa lalong madaling panahon. Nito lang ay napabalita na pangarap pala ni Bruce Carrington na lumaban sa Tokyo, Japan. At ang unang prioridad niya daw na gustong makalaban ay ang Japanese superstar na si Naoya the Monster Inoue. Syempre alam na natin yon dahil sa milyones na dolyar nakikitain. Gayunpaman nagpayag si Inoue na hindi na siya lalaban ngayong taon. Magpapahinga daw muna siya at sa susunod na taon na muling sasalang sa ring itong si The Monster. Kaya dito pumasok ang perpektong oportunidad para kay Janriel Casimero na makatapat itong si Bruce Carrington dahil nakabase ang kanyang promotion sa Japan na Kameda Promotions. At kilala naman na ang Kameda Promotions ay may malaking kakayahang pinansyal at kayang-kaya nilang pondohan at bayaran ang presyo ni Bruce Carrington upang dalhin ang laban sa Japan ngayong Disyembre. Kaya dahil dito, malaki ang posibilidad na matutupad ang pangarap ni Carrington at Casimero. Ang pangarap ni Carrington na makalaban sa Land of the Rising Sun at ang pangarap din naman ni Casimero na world title shot para maging world champion muli at makuha ang kanyang pang-apat na division na champion. May direktang kaugnayan naman ito sa plano ni Naoya Inoue. Binigyan kasi ni Inoue ng ultimatum si Jesse Bam Rodriguez hanggang Marso sa susunod na taon. At kung hindi pa rin pumayag si Rodriguez na makipagsagupaan sa itinakdang ultimatum ni Inoue sa kanya, ay agad na daw naakyat si Inoue sa featherweight division sa unang bahagi ng susunod na taon. At sa oras na umakyat ang Monster, tiyak na world title holder agad ang kanyang hahanapin. Nito lang ay nagpayag ang kampo ni Inoue nang ma-pressure sa kagustuhan ng tao na harapin niya si Janriel Casimero at sinabi ng kampo niya na hindi sila natatakot kay Casimero, na payag daw silang labanan si Casimero pero kailangan daw muna ng Pilipino na manatiling nananalo at magkaroon ng opisyal na kampyonato. Kaya kung mapapalaban at matatalo ni Casimero si Carrington ngayong Disyembre, hawak na niya ang WBC belt sa tamang-tamang oras, eksaktong paghahanda para sa Marso o sa unang quarter ng susunod na taon para naman sa kanyang bakbakan kay Naoya Inoue. Kaya dahil dito, wala nang tatakbuhan si Inoue. Kapag maghahari si Casimero bilang kampiyon sa 126 pounds, wala nang maidadahilan pa si Inoue para iwasan pa si Casimero. Dahil kung tatanggihan pa ito ni Inoue na labanan sa Casimero, kahit na may corona na si Casimero, ay tiyak na ulanin siya ng kantsaw mula sa kanyang kababayang mga Hapon at tatawaging Japanese turtle o duwag itong si Inoue. Ang kailangan na lamang gawin ni Casimero sa Disyembre ay magtala ng isang impresibong panalo at brutal na knockout laban kay Carrington, katulad ng ginawa niyang pagpapatumba kay Luis Nery na naging dahilan upang maging mainit na usapin siya sa Japan. At para maging exciting ang storyline nila pagdating ng laban nila ni Naoya Inoue. Magandang araw. Pag-uusapan natin Bruce Shusho Carrington versus Janriel Casimero. Niluluto na ng Kameda Promotions. At kahinaan ni Carrington sa bodega, target ni Alas. Mainit na usap-usapan ngayon sa boxing community ang mabilis na pag-akyat ni Janriel Cuadralas Casimero sa number 10 spot ng WBC Featherweight Rankings. Mga ilang araw lang kasi ang nakalipas ay muli na namang itinulak ng WBC ang kanyang pangalan pataas sa kanilang rankings. Timing naman ito dahil sa ngayon ay walang nakatakdang laban si Bruce Shusho Carrington.
ang kasalukuyang WBC Featherweight Champion. Dahil nasa top 10 ranking na si Casimero sa WBC Featherweight, kwalipikado na siya na makalaban ni Bruce Shushu Carrington na kanyang voluntary defense. Dahil sa mabilis na pag-angat ni Casimero mula number 11 papuntang number 10, official at formal na siyang kwalipikado na hamunin at piliin ng kampeon nang walang anumang legal na balakid mula sa WBC. Kaya pwede ng diretsong title shot si Cuadro-Alas kontra Bruce Shushu Carrington. Magiging daan ito para sa katuparan ng pangarap ni Cuadro-Alas na maging 4 Division World Champion nang hindi na kailangan dumaan sa matagal na eliminator fights, lalo pa at 37 years old na siya. Ang pag-angat ni Casimero na ito ay tinitignan na kilos ng Kameda Promotions. Mukhang dinaskartehan ni Koki Kameda ang mabilis na pag-aayos at pagpapakyat ng rankings ni Casimero bago maglabas ng formal na anunsyo ukol sa kanilang laban. Nakikitang malaki naman ang pag-asa ni Casimero na masungkit ang titulo kontra Bruce Carrington. Napansin kasi sa naging huling laban ni Carrington laban kay Rene Palacios na bumagsak ito na pagpapatunay na mahina ang kanyang panga at depensa kapag tinamaan ng seryosong suntok. At marami pa nga ang nagsasabi na kung mas inagaan lang sana ni Palacios ang kanyang pag-atake ay baka natalo pa niya si Carrington. Sa laban din na yon, kapansin-pansin din na bumagal at nasasaktan si Carrington kapag tinatamaan sa kanyang katawan. Kaya ito ay magiging bentahe para kay Cuadro-Alas dahil si Casimero ay isang explosive knockout artist. Hindi nagatubiling sumugod at kilalang brutal magpakawala ng mga hooks sa katawan at ulo mula round 1. Kung gagamitin ni Casimero ang kanyang signature na walang humpay na pag-atake sa katawan at pagpe-pressure sa kalaban mula simula ng laban, malaki ang tsansang manakaut niya si Carrington bago pa man makaporma ang kampiyon. Ngayong bakante ang schedule ng kampiyon at opisyal ng pasok sa top 10 si Cuadro-Alas. Isa na lang ang tanong ng lahat, kailan kaya ang pirmahan ng kontrata? Magandang araw. General Casimero nagpahiwatig, WBC belt ni Carrington ang target. Yo, WBC, you know the vibe. WBC coming up. Kasunod na ba ang title fight? General Casimero nag-iwan ng pahiwatig matapos mag-post hawak ang WBC belt. Naging mainit muli ang usap-usapan sa mundo ng Philippine boxing matapos mag-post ang dating world champion na si General Cuadro-Alas Casimero sa kanyang official na Facebook page. Sa nasabing video, proud na ipinakita ni Casimero ang WBC belt na may simpleng caption na Hello WBC. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ng mga fans ay ang kanyang pahayag habang hawak ang corona. Yo, WBC Unified, WBC coming up. Pahiwatig sa WBC Featherweight Division. Hindi ito ang unang beses na nag-post si Casimero tungkol sa WBC belt. Dahil sa sunod-sunod na pahiwatig na ito, naniniwala ang marami na may malaking ilalabas na anunsyo ang kanyang kampo sa mga susunod na araw. Matatanda ang pumasok na si Casimero sa top 15 at kasalukuyang nakapwesto bilang rank number 11 sa WBC Featherweight Division. Matapos ang kanyang laban kay Luis Nery, ang pagkakabilang niya sa mga top contenders ay isang malinaw na senyales na sa Featherweight Division na nakatutok ang kanyang career path. Posibleng matapat kay Bruce Carrington. Dahil nasa top 15 na si Casimero, legal at kwalipikado na siyang hamunin ang kasalukuyang WBC Featherweight Champion na si Bruce Carrington sa pamamagitan ng isang voluntary defense. Hindi rin problema ang usapin sa negosyo at pondo dahil kayang-kayang maglatag ng malaking offer ang promoter ni Casimero na si Kameda para mapapayag si Carrington na makipagpalitan ng muka sa Pinoy fighter. Abangan ang susunod na akbang. Kasalukuyang naghihintay ang buong boxing community sa opisyal na kumpirmasyon kung sino ang susunod na mga kalaban ni Cuadro-Alas. Ngunit sa mga huling galaw at pahiwatig na Casimero, tila malaki ang posibilidad na isang world title fight agad ang kanyang susunod na kakasahan. Magandang araw. Muling nabuhayan ng pag-asa at pananabik ang mga boxing fans matapos paulit-ulit na mag-post ang dating multi-division world champion na si General Casimero sa kanyang social media
na suot ang prestiyosong WBC belt. Ang muling pagpapakita niyang ito ng berdeng sinturon ay nagdulot ng malaking ingay, lalo pat sa buong makulay na karera ni Casimero ay hindi pa siya kailanman nakahawak o nakapanalo ng opisyal na titulo mula sa World Boxing Council WBC. Kasabay ng payag ng kanyang kampo na may nilulutong laban, tila malinaw na ang tinutumbok ng kanyang radar ang makasungkit ng ginto sa featherweight 126 pounds division at mapunuan ng kulang sa kanyang koleksyon. Dahil nakapesto si Casimero sa number 11 ranggo ng WBC sa bagong timbang na ito na opisyal na pasok sa top 15 contenders, mayroong malaking pinto na nagbubukas para sa isang mabilisan title shot. Ito ay sa pamamagitan ng voluntary defense ng kasalukuyang WBC featherweight champion na si Bruce Carrington. Bagamat karaniwang ginaganap sa Amerika ang mga laban ng kampiyon, hayagang inihayag ni Carrington sa mga nakaraang panayam na pangarap niyang makaranas na lumaban sa Japan. Una sanang target ng Amerikanong kampiyon ang monster ng boxing na si Naoya Inoue. Ngunit dahil abala pa ito sa pagdomina sa mas mababang timbang 122 pounds, si Casimero ang lumalabas na pinakaswak at pinakamaingay na alternatibo. Lalong naging mainit ang pangalan ni Casimero sa radar ng mga kampiyon dahil na rin sa kanyang pinakauling kahangangang tagumpay. Kakapanalo lang ng Pinoy boksingero kontra sa kilala, elite at top-rated fighter na si Luis Neri. Isang laban kung saan ipinamalas ni Casimero ang kanyang natatanging lakas matapos pabagsakin si Neri ng 6 na beses at tapusin ang laban sa loob lamang ng 4 na round. Dahil nakabase sa Japan ang kanilang promosyon, napakalaki ng bentahe ng promoter ni Casimero na si Koki Kameda ng 3150 Promotions na maikasa ang mega fight na ito sa Tokyo o Osaka. Kayang-kaya ng kampo ni Kameda na maglatag ng malaking pondo at premyo upang maakit si Carrington na lumipad patungong Japan para sa isang voluntaryong pagdepensa ng kanyang titulo. Kung sakaling magkailangan sa negosasyon ang magkabilang kampo para sa direktang title shot kay Carrington, marami pa rin naman bigating landas sa top 10 ng featherweight division ang pwedeng lakbay ni Casimero. Sa katunayan, bagamat wala pang opisyal na anunsyo, may mga umuusbong na bulong-bulungan sa boxing circles na isa sa mga tinitingnan matinding plano ng Kameda Promotions ay ang dalhin sa Japan ang pambato ng United Kingdom na si Nick Ball upang makatunggali ni Casimero. Ang bentahe sa posibleng engkwentrong ito ay ang double option na makukuha ni Casimero dahil si Nick Ball ay kapwa top-rated contender sa dalawang pangunahing boxing bodies, ang WBC kung saan kampiyon si Bruce Carrington at WBA kung saan hari naman si Brandon Figueroa. Ang sinumang manalo sa laban na ito ay automatikong magkakaroon ng gintong karapatan na humabol sa alinman sa dalawang federasyon. Ang ganitong uri ng bakbakan ay sigurado magsisilbing mabilis ang daan para kay Casimero upang pwersahin ang mga kasalukuyang kampiyon na harapin siya. Sa uli ang paulit-ulit at muling pagpaparinig ni Casimero gamit ang WBC belt ay hindi lang basta forma. Ito ay isang malinaw na pasilip sa isang planadong pagsakop sa featherweight division na posibleng yumanig muli sa mundo ng boxing sa Japan upang tuluyan ng makamit ang mailap na WBC title. Ayon sa ulat sa Boxing News 24, bukas si Bruce Carrington na harapin si Naoya Inoue sa Tokyo, Japan. Matagal na daw na pangarap ni Bruce Carrington na makatapak at makalaban sa Japan noong 2020 Tokyo Olympics pa lang, kung saan dapat siya mag-qualify, kaya naman naghahanap siya ngayon ng paraan. Ang kaso wala pang plano si Inoue na umakyat sa 126 pounds ngayon. Pero sino ang pinakamabilis at lohikal na alternatibo para matupad ang pangarap ni Bruce Carrington na lumaban sa Japan? Walang iba kundi si Cuadro Alas dahil kasalukuyang pasok si Casimero sa top 15 ng WBC kung saan number 11 nga siya ng WBC. Kaya dahil dito napakadali at legal na maaprubahan ng isang voluntary title defense. Sakto pa dahil ang plano ng Kameda Promotions ay gawing 4 Division World Champion si Casimero at si Carrington ang perpektong target. Walang magiging problema sa bayaran kasi kilala itong si Koki Kameda at Kameda Promotions sa pagiging galante at agresibo pagdating sa pagpupundo ng mga malalaking laban sa Japan.
lalo na kung ang mga kalaban ay tulad ni Casimero na may malaking hatak sa mga manonood. Kaya pagdating sa payout o premyo, kayang-kaya nilang pantayan o lagpasan ang demand ni Carrington. At ito ang maganda para kay Casimero. Sa uling laban ni Carrington, nabunyag ang kanyang malaking kahinaan. Nakitaan siya ng butas matapos masaktan at dumaing sa mga patama sa katawan. Kilala pa naman si Casimero sa paggiba ng bodega. Kaya kapag naamoy ni Cuadro Alas ang mahinang bodega, ay siguradong tulog ang Amerikanong kampiyon na si Bruce Carrington. Magandang araw. Dahil pasok na si Janriel Casimero sa top 15 ng Super Bantamweight at Featherweight Division. Number 4 siya sa WBO Super Bantamweight at number 11 sa WBC Featherweight. Kaya kwalipikado na siyang piliin ng mga kampiyon para sa isang voluntary title defense. Kaya pwede siyang makasagupa ni Naoya Inoue na WBO Super Bantamweight Champion o ni Bruce Carrington na WBC Featherweight Champion na bakante pang schedule para sa isang voluntary fight bago matapos ang taon. Kaya posibleng makuha na ni Casimero ang pangarap niyang maging 4 Division World Champion. Samantala, kumpirmado na nakapili na si Casimero ng promotion na kanyang pipirmahan matapos siyang magdalawang isip sa pagitan ng MP Promotion at Kameda Promotion, ay napagpasya ni Casimero na pumirma sa Kameda Promotion ng Japan na pag-aari ni Koki Kameda na inaasahan na magaganap sa susunod na linggo upang malaman na rin kung sino ang kanyang susunod na mga kalaban. Kaya exciting ito, siguradong malupit ang mga kalaban na sunod ni Casimero dahil balitang title eliminator daw ito ayon sa plano ni Kameda. Ito naman ang tingin natin na dahilan kung bakit mas pinili ni Janriel Casimero ang Kameda Promotions kaysa MP Promotions. Ang pangunahing pangarap at pinakamalaking payday na hinahabol ni Casimero ay ang makasagupa ang Japanese superstar na si Naoya Inoue. Dahil nakabase sa Japan ang Kameda Promotion, mas madali para sa kanila makipagnegosasyon sa kampo ni Inoue o Hashi Promotions. At sa Japan Boxing Commission JBC, mas pamilyar ang mga Kameda sa takbo ng boxing sa Japan. Kaya mas mabilis nilang naikakasa ang mga laban ni Casimero doon. Gaya ng naging tagumpay niyang knockout victory laban kay Luis Neri sa Japan. Hindi naging maganda ang huling yugto ng pagsasama ni Casimero at ng presidente ng MP Promotions na si Sean Gibbons. Naging usap-usapan sa boxing community ang issue tungkol sa hatian ng kita, purse split. Dahil sa sirang relasyon ni Casimero at Gibbons, mahirap nang ibalik ang tiwala sa pagitan ng dalawang kampo. Nang mawalan ng promoter si Casimero at iwanan ng kanyang dating Japanese backer na Treasure Boxing Promotion dahil sa mga issue sa timbang, ang Kameda Promotion ang sumagip sa kanyang karera. Sa mga pahayag ni Casimero sa media, hayagan niyang pinasalamatan si Koki Kameda sa pagtitiwala sa kanya noong panahong binitawan at minaliit siya ng ibang tao. Ang tiwalang ito ang nagbigay sa kanya ng motibasyon na magdisiplina at umakyat muli sa WBO rankings. Sa ngayon, ang pinakamalaking pera at maaksyong laban sa timbang ni Casimero, Super Bantamweight at Featherweight ay nandoon sa Japan at iba pang bahagi ng Asia gaya ni Inoue at Junto Nakatani, habang ang lakas naman ng MP Promotions ay mas nakatutok sa merkado sa Amerika at mga laban doon. Para sa kasalukuyang estado ng karera ni Casimero, mas praktikal at madaling magkalaban kung nakabase siya sa promosyon na may direktang impluensya sa Japan. Kaya mas tama na pinili niya ang Kameda Promotions kaysa MP Promotion.